guys! Hi! Good morning! Kakatapos ng night shift ko eh. It's... What time is it? 8 a.m. Exactly. And... Kakauwi ko lang. And meron pala ako pakita sa inyo guys. Kaya nag-vlog ako. And tsaka alam ko marami na akong utang sa inyo guys. Like, matagal na ako yung days ng upload ko, may mga na. I'm so sorry. But I will babawi sa inyo. Anyways, meron akong update sa inyo tungkol sa aming food dito guys. Kung nanonood kayo ng vlog ko, alam nyo na meron kami yung monthly supply, yung pumupunta ako ng kitchen, kumukuha ko ng isang latang milk, yung mga isang boteng coffee, ganyan-ganyan. Unfortunately guys, pinutol nila yon. Dinadaya nila kami. So now, ang ginawa nila is, yung breakfast namin is breakfast talaga. Pupunta kami ng kitchen to take our breakfast. So wala na kaming supply na itlog, wala na. So pupunta na kami doon para kumuha. Actually, 2 weeks ago na nangyayari ito. Pero, never pa naman ako nag-night. First time ko nag-night duty. And, kinuha ko ngayon yung breakfast ko. So, titingnan ko kung ano yung breakfast na sinasabi nila. Pasalubong ito ni Ate Deblin, yung galing bakasyon namin na nurse. Pumunta siya ng Cebu. Tapos, merong Gia General Hospital dyan. Tapos, meron tayong keychain ng Davao. Tapos, meron tayong pangalan ko. Diba? Personalized ID. And then, yung ating keychain, itatago natin yan. Ako lang ba, guys? Kapag kailangan mo ng keychain, hindi ka nakakahanap ng keychain. There are times that if I need a keychain, where is my keychain? I don't know where. So, dati, guys, dun sa last hospital ko, ganito yung yung ginagawa. Yung pumupunta talaga kami sa kitchen to take our breakfast. And then, syempre, para sulit yung breakfast, ang ginagawa yan namin dati doon is, kukuha kami sa baso, kasi nagsiserve kasi yan sila ng gatas, tsaka sugar, ganyan. So, ang ginagawa namin dati para maka-save nga. Sa hindi kami kumukuha ng pang lang namin, pang kape sa araw na yun, kung hindi, talagang pinupuno namin yan. So, yung mga ibang kasamahan ko dito, hindi nila alam yung ganung technique, kasi ever since, never nangyari yung pupunta sila ng kitchen to take breakfast. So, syempre, nanggaling ako dun sa lugar na maraming, so, isang buong basong sugar ang kinuha ko. Tapos, ubos na to. Dito ko ilalagay yung aking sugar na maiipon. Diba? Pupunuin ko to ng sugar. And then, itong coffee ko, ilalagay ko siya dun sa coffee na So, kukuha lang ako every night. Kukuha ako ng isang baso each. Bahala na sila dyan. Everything na talaga itong hospital na to. Pero hindi pa ako aalis dito guys. Kasi may project ako. Alam niyo ba guys, kinatagal-tagal kong OFW ngayon lang ako nagkaroon ng project. And it means so much to me. Kasi nakaramdam ako na may silbi ako sa mundo. Kaya ako pala nasabi guys na yung may silbi. Kasi, paano ko ba i-share sa inyo? It's a bit personal mo. Bago lang ako nag-mature guys, sa totoo lang. Itong actually, 2 years ago lang ako nakapag-decide na mag-foresee sa future. Dati kasi lang ako, luho. Ngayon, first time ko nagkaroon ng part na bumili ng lupa. First time ko nagkaroon ng part na magpagawa ng something. Itong labas ko lang na to. So, I feel very, very mature and responsible. Diba? Tingnan natin ang breakfast. So, ganito siya. May tinapay. Wala kasi si Ate Juliet. So, kinuha ko yung kanya. And ang breakfast natin ngayon ay... Sana may itlog. Gusto ko itlog. Ay, walang itlog. Nandadaya na naman sila. I love this. I used to hate olives, but olives is good for your heart. Nice. Pero lugi. Sobrang lugi. 6.5 hours later. Guys, good afternoon. So, tayo ay nagpapainit ng lunch. Well, actually, it's 3:30 na. Lalabas tayo ngayon guys, magbabalik tayo dun sa dentista ulit. Kasi tapos na yung 1 week. Natapos ko ng antibiotic ko. Hindi naman na siya masakit. Hindi na siya masakit guys after ng antibiotic. Pero,
Ang advice sa akin ng isa kong kaibigan na nagkaroon ng severe infection sa ngipin, sabi niya, mas maganda bumalik ka, magpa-x-ray ka talaga para makita mo yung status ng wisdom tooth mo. Kasi natakot ako sa ano niya, guys. Takot ako sa mga stories niya tungkol sa ngipin niya. Ayoko sana umalis ngayon kasi nga off ko. Night off ako. Gusto ko i-enjoy yung off ko sa higaan ko. Gusto ko humiga. Pero takot ako sa story niya. Kasi baka daw, may something sa wisdom tooth ko. Tapos mag-ano daw yan, guys, mag-infect daw siya ng katabing ngipin, ng kapitbahay ng ngipin ma-infect. So, baka mabungal na ako, guys. So, kain lang tayo ng lunch. And then, update ko kayo mamaya kung nasaan na ako. Okay? Okay, guys. So, pumunta muna ako ng ospital. Nagpapirma ako. Parang kasi kaming sinasaynan yan kapag lalabas ka at your own. Parang risk at your own, ganun. Something. Natawa lang ako kasi si Ate Juliet kasi nakabakasyon siya ngayon 5 days. Pumunta siya ng Dubai ba? Oo. Tapos every time na lumalabas ako, pag nandyan si Mama Juliet, ang bilis nung pirma. Ngayon nalaman ko, hindi pala siya. Ang dami palang ginagawa. Like, pag sign mo, ibigay mo sa supervisor, punta ka sa office, ganyan-ganyan. Pag si Ate Juliet, ang head, pag nandyan siya, wala akong kapagod-pagod, guys. Ako naga, ganun siya sa akin. Ngayon ko lang na-realize, grabe pala talagang tulong ni Ate Juliet sa akin. Yung driver ko late siya, guys. 4 p.m. kasi yung gusto kong alis. Kasi nakatry ako dati. Pumunta ako ng 6 p.m. na naayos yung ngipin ko. Kasi sobrang daming nakapila. So, minessage ko siya kagabi. Sabi ko 4. Tumawag ngayon, sabi 10 minutes pa daw siya dadating. Sunday pa naman ngayon. Dito pala sa Saudi, guys, ang Monday namin is Sunday. Grabe yung hingal ko. So, sana wala masyadong tao naka-appointment sa kanya. Ay, naku, ano kaya gagawin sa wisdom tooth ko? Grabe na to. A few moments later. Guys, I'm home. Kita niyo? The damage has been done. Tumaba ba? Yes, nakahay na talaga ako dito sa feeling lang. As usual, naman tayo, guys. Guys, tinanggal ang wisdom tooth ko. Pakita ko sa inyo yung x-ray. Ito yung x-ray. Obviously, yung katabi niya yung root canal. Sabi niya, after ng antibiotic, wala kang sakit. Pero, babalik ng sakit. Kasi, yung cavities, maraming cavity yung ngipin mo. So, pinatanggal ko siya. 350 reals ang aking binayaran. Okay na yun, guys, kasi pabalik-balik na sakit. So, this is my first time incomplete na ang ngipin ko. The anesthesia is still there. So, lahat ng instruction ng doktor, alam niyo saan ako excited, guys? Dun sa after 1 hour, you can eat ice cream. After 1 hour, you can eat ice cream. Sabi niya, thank you. Yun yung ko, rainbow after the storm ko. Talagang nagbili ako ng bonggang-bongga. Hindi ako bumili ng mura lang. So, bumili ako ng Snickers na ice cream. At saka, Galaxy na ice cream. Binilan ko na din si Ate Marge. Nilagay ko na dun sa ref nila. Mahilig kasi yun sa ice cream sa Ate Marge. Ngayon, ang anesthesia hanggang sa tenga ko. So, as of now, may kagat-kagat pa ako. Madami siyang instruction sa akin actually. After 4 hours, pwede ka na kumain. Pero sa side na to, bukas, warm water daw with salt, mag-gurgle, ganun, wag mo na mag-mouthwash, ganyan. Marami siyang, so, wag kakain sa side na ito hanggat hindi mag-close yung wound ko. So, lagay ko ng ice cream sa ref, guys, tapos i-share ko sa inyo yung wisdom tooth removal experience ko, okay? Guys, sorry, nawala ako sa ko. Ano nga yung gusto kong i-share sa inyo? Tama, i-share ko sa inyo yung yung experience ko. Ni-anesthesia ko actually. Tapos, I cannot talk properly. I'm so sorry. Sa totoo lang, mas masakit ang root canal kaysa extraction. Kasi ang extraction, mabilis lang. The thought na wisdom tooth siya, dun lang ako natakot kasi marami akong naririnig na stories about wisdom tooth extraction. Akala ko ooperahan. Meron kasi si Ate Juliet kasi inoperahan. Kasi nga tabing yung wisdom tooth niya. Yung akin nakatayo naman. So, binunot lang.
My experience was, akala ko mababasag yung ulo ko. Kasi talagang ramdam ko guys na kinukot-kot yung ngipin ko na para akong, alam niyo yung minahan na parang as in ginaganon niya. Tapos naputol pa yung ngipin ko sa loob kasi hindi talaga siya, hindi siya, alam niyang lumabas. So talagang kinutkot niya to the highest level. Tapos, naririnig ko yung, alam mo parang meron kang ginaganon ini-screw. Pero wala naman akong naramdaman na pain. Pero as in, ramdam na ramdam ko yung kinukot-kot niya yung ngipin ko. Yun lang. Doon ako natakot na part. Kasi ang nasa isip ko, paano kung halimbawa, matuloy siya, madire-diretso siya, tapos mamatay ako. Pero kasi akong pinapanood guys na pelikula ngayon, na series sa Netflix ngayon na maraming patay-patay. Diba? Ewan ko ba, bakit ako nanonood ng ganun? Kahit ano-ano tuloy mga ini-imagine ko sa sarili ko, mga patay-patay. Anyway, mas masakit ang root canal kaysa sa wisdom tooth extraction. So, what I'm gonna do right now is magpa-plancha ako. Hindi ako maglalaba kasi ang paglalaba ay too much work. This is my first time na nagpabunot ng ngipin, guys. And according to the people na nakapabunot, dapat nga wala ka masyadong gagawing trabaho, hindi ka magbubuhat. Plano ko sana talaga maglaba, pero kasi feeling ko kaya ko naman kasi malayo naman yung ngipin sa ano. Pero papakinggan ko yung sinasabi nila na wag magbuhat ng kung ano-ano. So magpa-plancha na lang ako ng gagamitin kong uniform. Hindi naman yun ano. Excited ako matapos ang 1 hour, guys. Kasi kakain ako ng ice cream. Yun yung pinaka-excited ako na part. Hindi na siguro ako kakain ngayon. Kasi nga, baka mabulunan na naman ako. Diba yung last ko na video, nag-try akong kumain under anesthesia. Hindi ko maramdaman yung pagkain. Sa lalamunan ko pala. Kasi numb na masyado. So, hindi na ako kakain. Yung ice cream na lang. Excited ako sa part na yun. Tapos, magpa-plancha. Tapos, yun lang. Update ko kayo guys. Marami akong utang sa inyo, promise. Marami akong utang sa inyo na vlog. And I'm really sorry for that. Sabi ko nga gusto ko nang mag-vlog lagi. Nawala lang. Medyo nawalan lang ako ng ano dun sa nung nag-Christmas, ganyan. Actually, gumagawa lang ako ng excuse. But anyway, yeah. So far, so good. Oh, I will show you my yung sabi ko sa inyo na paborito ko ginagamit nung may mens ako. So, basically, may saksakan to siya dito, nandun sa loob. Isasaksak mo siya, tapos masiset mo. Tapos, iinit ito. So, dito ko siya nilalagay. Ang sarap niyang itulog. Kasi mag-off lang siya mag-isa. Nung mga time na masakit yung ngipin ko, ginagano ko siya, nilalagay ko siya dito. Nare-relieve naman ako konti, kahit papano. Ganda nitong heating pad na to, guys. Siguro bibilihan ko to si mama. Kasi ang ganda niya ilagay sa likod. Ganyan. So, lakas maka-anti. Try nyo mag-search sa Shopee, heating pad. Maganda siya guys, as in, pag nag-dysmenorrhea kayo and whatever and whatnot. So, mag-plancha muna tayo guys ha. Yung mag-plancha muna tayo. Hey guys! Hi! Duty ako. Kakauwi ko lang galing duty. Alam niyo guys, may something akong i-share sa inyo. Salamat talaga ako sa Panginoon. Kasi, according to mga friends ko na nagbubunot ng wisdom tooth, inaano nila ako na, okay ka lang, masakit pa ba? Wag magbuhat, baka mabinat ka, ganyan-ganyan. Aminin ko sa inyo guys ha, ako lang siguro yung nagpabunot ng wisdom tooth na okay lang kung halimbawa magbuhat man ako ngayon. Ewan ko lang kasi wala naman siyang bleeding. Tapos speaking pala guys, no? Abnormal talaga ako guys. Diba sabi ko sa inyo, instructionan ako ng doktor na mga dapat kong gawin. Wala akong maalala. Tapos yung kaibigan ko na ibang lahi ang nagpaalala, sabi niya, soft diet ka ngayon, no? Guys, soft diet. Kain ako ng tinapay na toasted, guys. Tapos, hindi man din toasted, pero nagkain ako ng tinapay, nagkain ako ng rice. Walang ka-soft diet ang kinain ko, guys. Ang isa, dapat hindi ka muna uminom ng warm drinks. Na guys, nagkape ako, tsaka nagtsaa ako. Ewan ko ba, pasaway ako. Ang naalala ko lang talaga, guys, kumain ng ice cream. So, yeah, that's all guys. Thank you very much for watching this video. If you're new to my channel, do not forget to subscribe to my channel and like this video. Maraming salamat sa walang sawang panonood, guys. Remember to keep safe all the time and God bless you all, okay? Bye! Maraming salamat.